Sa isang liblib na barangay sa tabing bundok ng San Mateo, kilala si Diego bilang ang siga ng lugar. Malaki ang katawan, maraming tattoo, laging nakaitim na sando at pantalon, at halos hindi nawawalan ng yosi sa bibig. Ang mga tao sa barangay ay lumalayo kapag siya ay dumadaan, hindi dahil sa takot na baka saktan sila, kundi dahil kilala si Diego bilang taong walang inuurungan. Siya ang tagapagtanggol ng kanilang lugar laban sa mga magnanakaw at tambay na walang pakinabang, pero minsan sobra rin ang kanyang tapang at init ng ulo. Isang gabi, habang pauwi si Diego mula sa inuman kasama ang kanyang mga barkada, may narinig siyang mahihinang tahol mula sa gilid ng madilim na kalsada. Napaigtad siya at nagmadaling sumilip. Doon niya nakita ang isang asong payat, marumi at may sugat sa paa. Nanginginig ito sa lamig at gutom habang nakaabang sa basurahan. "Hayop ka, aso ka lang, pero may lakas ka pa ng loob maghanap ng makakain," bulong ni Diego, sabay ngiti. Hindi siya mahilig sa hayop, lalo na sa aso, pero may kung anong awa siyang naramdaman sa hayop na ito. Nilapitan niya ito pero umalis agad ang aso, tila takot na takot. Kinabukasan, sa hindi inaasahan, muli niyang nakita ang aso sa may tindahan ni Aling Bebang. Nagkukumpol ang ilang mga bata at tinutulak-tulak ang aso gamit ang pamalo. "Umalis ka nga riyan, aso, baho mo," sigaw ng isang bata. Lalapitan na sana ni Diego ang mga bata para pagsabihan, pero nakita niyang lumalaban ang aso, umuungol ito, tumatayo kahit pilay, at lumalaban kahit hindi nito kayang manalo. Doon napangiti si Diego. "Teka lang," sabi niya sa sarili. "Matapang din pala itong hayop na to." Biglang lumapit si Diego sa mga bata at sumigaw, "Hoy, anong ginagawa niyo riyan?" Nagkandarapang nagsitakbo ang mga bata. Naiwan ang aso, nanginginig at parang naghihintay na siya na naman ang susunod na manakit. Pero nagulat ito nang lumuhod si Diego sa harap niya. "Kalma lang, kaibigan. Hindi ako nananakit ng mababang uri ng nilalang, lalo na kung ganyan kakaduwag," sabay tawa ni Diego. Tahimik ang aso. Nakatingin lang ito sa kanya, tila nag-aalangan kung lalapit ba o tatakbo. Mukhang ikaw, matapang pero sugatan. Sige, halika, samahan mo akong kumain." Dinala ni Diego ang aso sa kanyang bahay. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ito, hindi naman siya mahilig sa hayop. Pero may kung anong koneksyon ang naramdaman niya sa aso. Pareho silang sugatan, pareho silang may pinagdadaanan, pareho silang lumalaban sa araw-araw. Sa maliit na bahay ni Diego, pinakain niya ng kanin at tira-tirang ulam ang aso. Hindi na nag-alinlangan ang hayop at agad itong kumain, tila matagal ng gutom. Habang pinagmamasdan ito ni Diego, napangiti siya. "Siguro bibigyan kita ng pangalan. Anong bagay sa'yo?" bulong niya. Tumingin sa kanya ang aso, nakatayo ang tenga. Tawagin na lang kitang Buddy," sabi niya, sabay tawa. "Kahit pulubi ka, mukha kang matapat." Simula noon, araw-araw nang kasama ni Diego si Buddy. Kapag naglalakad siya sa barangay, laging nasa tabi niya ang aso. Kapag may umaligid na tambay o nagbabantang magnanakaw, matapang na umuungol si Buddy. Tila alam niyang dapat protektahan ng kanyang bagong amo. Lumipas ang mga linggo, lalong naging kilala sa barangay ang tandem nila. Ang siga ng barangay at ang kanyang asong Ligaw na naging kaibigan. May mga batang bumilib, may matatandang napapailing. Pero si Diego wala nang pakialam. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi lang siya ang nagpoprotekta, may nagbabantay din sa kanya. Hindi niya alam, may isang pangyayaring paparating na magpapatunay kung gaano kalalim ang koneksyon nila ni Buddy, isang gabi ng kapahamakan na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Lumipas ang mga araw, lalong naging inseparable sina Diego at Buddy.
Kahit saan magpunta si Diego, sa sabungan, sa tindahan, sa barangay hall, o kahit sa inuman ng mga barkada, palaging sumusunod ang asong si Buddy. Sa una, iniiwasan ng mga tao si Buddy. Takot sila na baka rabid o galisin, pero nang makita nilang parang personal bodyguard ito ni Diego, unti-unting nag-iba ang tingin ng barangay. May ilan pang lumapit kay Diego, pabiro. "Diego, ang tindi mo, pati aso mo siga," tawa ni Mang Ramon. "Baka mamaya yan na ang pumalit sa'yo, ha?" Biro naman ni Aling Bebang. Pero si Diego, ngingiti lang. Hindi niya aaminin, pero unti-unti na niyang minahal ang aso. Sa bawat gabi na uuwi siyang pagod, naroon si Buddy para salubungin siya. At sa bawat madaling araw, pag may naririnig siyang kaluskos sa labas, si Buddy ang unang umaaligid, handang sumugod sa panganib. Isang gabi ng bagyo. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Malalakas ang kulog at kidlat, at halos yumanig ang mga bubong sa lakas ng hangin. Nagkukumpol sa mga bahay ang mga tao, nakapiring ang mga bintana, takot na baka abutin ng baha. Si Diego, sa kabila ng ulan, ay nakaupo sa kanyang balkonahe, may hawak na bote ng alak, habang si Buddy ay nasa paanan niya, basang-basa, pero hindi umaalis sa tabi niya. "Hoy Buddy," sabi ni Diego, lasing na ang tono. "Alam mo ba, dati, hindi ko pinapansin ang mga gaya mo. Mga aso, pusa, wala yan sa akin. Pero ngayon, parang ikaw na lang nakakaintindi sa akin eh." Tumahol ng mahina si Buddy, tila sumasang-ayon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may narinig si Diego sa labas, isang grupo ng mga taong nag-uusap, tila pabulong pero mabilisan. Mula sa dilim, may mga anino siyang naaninag. "Mga tao ba ito sa ganitong oras at sa ganitong lakas ng ulan?" bulong niya. Biglang kumunot ang kanyang noo. Hindi normal to. Tumayo siya, sinenyasan si Buddy. Agad namang tumayo ang aso, alerto, ang mga tainga nakatayo, ang ilong sumisinghot-singhot. Lumabas si Diego sa tarangkahan. "Hoy! Sino kayo dyan?" sigaw niya. Tahimik. Walang sumagot. Pero alam niyang may mga taong nakatago sa likod ng malalaking puno sa kalsada. Hindi niya alam, pero sa barangay nila, matagal nang may grupo ng magnanakaw na balak umatake sa mga bahay sa gitna ng malalakas na bagyo. Alam ng mga tambay sa labas na ito ang perfect na panahon para manloob abala ang mga tao sa bagyo, natutulog, walang bantay. Ngunit hindi sa bahay ni Diego. Biglang may narinig siyang kaluskos, isang anino, ang mabilis na sumulpot mula sa gilid. May hawak itong kutsilyo. "Walang hiya ka!" sigaw ni Diego, sabay sibad pasugod. Agad ding sumugod si Buddy, ang ngipin nakausli, ang tahol nag-echo sa gitna ng ulan. Nagkagulo ang mga magnanakaw, ang iba tumakbo. Pero ang isa, sumugod kay Diego. Nagpang-abot ang kamao ni Diego at ang patalim ng kalaban at nagpagulong-gulong sila sa lupa. Basang-basa na ang dalawa, nagsusuntukan sa gitna ng ulan. Hindi nag-aksaya ng oras si Buddy. Kumagat siya sa binti ng magnanakaw, hinila ito papalayo kay Diego. Napasigaw ang lalaki, nagmura, at sinubukang saksakin si Buddy, pero mabilis si Diego, hinablot ang kamay ng kalaban at sinapak ng malakas. Tuloy-tuloy hanggang mawalan ito ng malay. Hingal na hingal si Diego. Umikot siya sa paligid, pero wala nang ibang kalaban, nagtakbuhan na ang iba. Umupo siya sa basang semento at doon niya nakita si Buddy, duguan ng tagiliran. "Buddy! Anak ng... Buddy!" Napaluhod si Diego. Niyakap niya ang aso. Ramdam niya ang mabilis nitong paghinga. "Hindi ka pwedeng mawala, Buddy. Hindi ngayon." Sa gitna ng ulan, habang basang-basa silang dalawa, doon lang napagtanto ni Diego kung gaano na niya kamahal ang asong ito. At doon lang niya napagtanto na minsan, kahit gaano katapang, kailangan mo rin ng kaibigan. Gabing-gabi na,
Nanginginig sa lamig si Diego habang buhat-buhat si Buddy. Ramdam niya ang bawat pintig ng puso ng aso, mabilis, marupok, humihingal. "Buddy, huwag ka magsara ng mata. Naririnig mo ako?" Bulong niya habang tinatakbo ito papunta sa bahay ni Mang Crispin, ang veterinaryo sa kabilang baryo. Basang-basa siya, ang mga paa sumasadsad sa putik, pero wala siyang pakialam. Ang importante, madala niya agad ang asong nagligtas ng buhay niya. Habang tumatakbo, bumabalik-balik sa isipan niya ang mga nangyari. Pwede naman siyang tumakbo palayo, pwede siyang hindi sumugod. Pero hindi, sumama siya. Sinagip niya ako. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Buddy bilang basta aso lang. Nakita niya itong parang kapatid, parang kasama sa gyera. Pagdating sa bahay ni Mang Crispin, halos wasakin niya ang pinto sa lakas ng katok. "Hoy Mang Crispin, buksan mo to!" Sigaw niya, habol hininga. Maya-maya, lumabas si Mang Crispin, nagtataka, inaantok, hawak ang gasera. "Ano ba yan, Diego? 12:00 na ng gabi." Pero natigilan ito nang makita ang duguang si Buddy sa bisig ni Diego. "Pasok! Bilis!" utos ni Mang Crispin. Dahan-dahan nilang inihiga si Buddy sa lamesa. Kumilos agad si Mang Crispin, nilinis ang sugat, tinahi, binigyan ng gamot. Nakatingin lang si Diego, kinakabahan, parang siya ang sugatan. Pawis na pawis siya kahit malamig ang gabi. "Diego," sabi ni Mang Crispin matapos ang ilang minuto, "hindi ko maipapangako. Malalim ang sugat at maraming dugo ang nawala, pero ginawa ko na ang lahat." Nanlumo si Diego. Pinisil niya ang ulo ni Buddy, pinunasan ng balahibo nito ng basang panyo. "Hindi ka pwedeng sumuko, Buddy. Hindi pwede," bulong niya. "Nandito lang ako, kasama mo." Kinabukasan, kumalat na sa barangay ang balitang may mga magnanakaw na umatake. Pero hindi sila pinalad kay Diego. Naging malaking balita ang pagsugod ng aso. Maraming tao ang bumisita para makita ang siganang barangay at ang bayani niyang aso. Si Diego, tahimik lang, nakaupo sa tabi ni Buddy, na mahina pa rin pero may kaunting galaw na sa buntot. Hindi niya alintana ang mga papuri ng tao. Ang importante sa kanya, gumaling ang kaibigan niya. Maging ang mga batang dating takot kay Diego, lumapit para alukin siya ng pagkain, alagaan ng aso o simpleng magbigay ng bulaklak. Para kay Diego, ibang-iba na ito sa nakasanayan niyang pagtingin ng mga tao sa kanya. "Kuya Diego," sabi ng isang bata, "ang tapang ng aso mo, ang tapang niyo po." Ngumiti lang si Diego. Noon niya na-realize, hindi lang pala siya basta siga, kaya pala niyang maging leader. Ngunit sa kabila ng kaayusan, may nagmamasid sa malayo. Sa labas ng barangay, sa isang masukal na lugar, nagtitipo ng grupo ng mga magnanakaw. Galit na galit ang pinuno nilang si Tomas, kilala bilang Tomas Calabao, isang dating preso. Malaki ang galit kay Diego. "Hindi pa tayo tapos sa Diego na yan," singhal ni Tomas. "Wawasakin natin ang barangay nila at sisiguraduhin kong yang aso niya mawawala sa landas natin." Makaraan ng ilang araw, unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Buddy. Kahit may tahi pa ang tagiliran niya, pilit siyang tumatayo at sumusunod kay Diego saan man ito magpunta. "Hoy Buddy, dahan-dahan lang," sabi ni Diego habang nakaupo sa labas ng bahay. Pinapanood ang asong pilit kumakampay ang buntot. "Hindi pa fully healed yan, ayaw kitang isugod na naman sa panganib." Sa kabila ng biro niya, ramdam ni Diego ang bigat sa dibdib. Alam niyang hindi pa tapos ang panganib. May kutob siya, babalik ang grupo ng mga magnanakaw. Mas galit, mas handa. Kaya kinausap niya ang kapitan ng barangay. "Kap, hindi na ito birong atake," sabi ni Diego. "Kailangan natin paghandaan ang susunod na galaw nila." Tumango si Kapitan Ramon. "Alam ko, Diego. Nagpatawag na ako ng pulong sa barangay.
Kailangan natin magtulungan. Kinagabihan, sa maliit na covered court, nagtipon ang mga tao. Naroon ang matatanda, kabataan, mga babae at lalaki, lahat tahimik na nakikinig kay Kapitan Ramon at kay Diego. Nagkaroon tayo ng atake nitong nakaraan, panimula ni Kapitan. At hindi ito basta simpleng pagnanakaw. Target nila ang bahay natin, ang pamilya natin. Pero hindi tayo papayag. Tumayo si Diego, naglakad sa gitna, kasama si Buddy. Hindi porket siga ako sa barangay, ako lang ang lalaban, sabi niya. Kailangan ko kayo. Kailangan natin magtulungan. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat. Tahimik ang lahat. Maya-maya, isa-isang nagtaas ng kamay ang mga lalaki, sumisigaw. Kasama kami, Diego. Hindi tayo magpapatalo. Maging ang mga kababaihan, nag-alok ng tulong, maghahanda ng pagkain, magbabantay sa mga bata, at magsisiguro na ligtas ang mga bahay. Ang buong barangay, nagkaisa. Mula sa sumunod na araw, nag-ikot si Diego kasama ang ilang lalaki. Nagtuturo ng basic self-defense, kung paano gumamit ng patpat o panlaban, paano tumawag ng tulong. Naglagay sila ng mga trap at alarm sa paligid ng barangay. Mga lata na nakabitin, mga tanikala sa lupa, mga pin na magbibigay ng ingay kapag naapakan. Si Buddy, bagaman hindi pa lubos ang lakas, ay laging kasama sa bawat pag-ikot. Tila nararamdaman ng aso ang tensyon. Hindi na lang siya basta kaibigan ni Diego. Parang naging official barangay protector na rin siya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Diego sa labas ng bahay, lumapit si Kapitan Ramon. Diego, salamat ha. Alam ko, marami kang pagkukulang dati, siga ka, pasaway, basagulero. Pero ngayon, ibang Diego na ang nakikita ko, sabi ng kapitan. Ngumiti si Diego, sabay tingin kay Buddy. Siguro, Kap, minsan, kailangan mo lang ng isang kaibigan para matuto kang magbago. Ngunit habang ang buong barangay ay nagbabantay at naghahanda, sa kabilang baryo, lihim na nagtitipo ng grupo ni Tomas Calabao. Sigurado ka ba, Tomas? Parang ang daming bantay na ngayon sa barangay nila, sabi ng isang tauhan. Ngumisi si Tomas, lumitaw ang gintong ngipin. Anong bantay-bantay? Alam ko ang mga yan. Takutin lang, guguho na. Lalambot din yang si Diego. At yang aso niya, ipaparamdam natin kung sino ang tunay na hari rito. Sa dilim, naghahanda ang dalawang panig. Hindi pa alam ni Diego, pero ang susunod na gabi susubukin ang tapang ng buong barangay. Tahimik ang gabi. Maliwanag ang buwan. Ang malamig na hangin sumisipol sa pagitan ng mga kubo. Pero sa kabila ng katahimikan, gising ang buong barangay, ang bawat kanto may nagbabantay. Ang bawat sulok may nakaposisyon. Si Diego, kasama si Buddy, nag-iikot sa perimeter, sinusuri ang bawat lagusan. Tila ramdam ng aso ang kaba sa paligid, paiba-iba ang tingin nito, pasinghot-singhot sa hangin. Relax ka lang, Buddy. Bulong ni Diego, pilit kinakalma ang sarili. Pero ang totoo, ang puso niya ay parang tambol sa bilis ng tibok. Alam niyang darating ang gabing ito. Maya-maya pa, mula sa kabilang bahagi ng barangay, may kumalansing na mga lata. Sumigaw ang isang bantay. Diego! May gumalaw sa likod ng bodega. Agad tumakbo si Diego, kasama ang ilang lalaki. Ngunit pagdating nila roon, wala silang nadatnan, kundi mga bakas ng paa sa lupa. Testing lang yan, bulong ni Diego sa sarili. Sinusubukan tayong takutin. Tama siya. Hindi nagtagal, may sumunod na ingay sa kabilang dulo naman ng barangay. Pagdating nila roon, ganun ulit, mga bakas lang ng paa. Hanggang sa pangatlong pagkakataon, biglang, boom! Isang malakas na tunog ang yumanig sa gitna ng barangay, nagliyab ang isa sa mga kubo. Apoy, may sunog! Sigaw ng mga tao. Nagkagulo ang mga residente, nagtulong-tulong silang apulahin ang apoy, pero sa gitna ng kaguluhan, hindi nakalusot kay Diego ang mga anino sa dilim.
Ito na yon, bulong niya. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang grupo ni Tomas Kalabaw armado ng itak, pamalo at ilang baril. Ayan na sila, sigaw ng isa sa mga bantay. Nagkaalarman, sumugod ang mga lalaki ng barangay, hawak ang mga palakol, patpat at bolo. Sa gitna ng lahat, si Diego hindi nagpatinag. Kahit labis ang kaba, sumigaw siya. Kapit lang, mga kababayan, huwag tayong magpapatalo. Sumugod siya, kasama si Buddy na galit, nagngangalit ang ngipin, handang umatake. Sa unang sagupaan, sumalpok si Diego sa isa sa mga tauhan ni Tomas, pinatalikod ito ng suntok. Si Buddy, mabilis na umatake sa paa ng isa pang kalaban, kinagat ito hanggang mapasigaw sa sakit. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang mga mata ni Diego at Tomas Kalabaw. Tila bumagal ang paligid. Diego! Ngumiti si Tomas, hawak ang matulis na itak. Dati kang siga. Ngayon, pinapamunuan mo na tong barangay? Tingnan natin kung gaano ka katapang. Hindi nagatubili si Diego. Sumugod siya, umiwas sa unang saksak ni Tomas, saka binigyan ito ng malakas na suntok sa panga. Pero hindi nagpatalo si Tomas gumanti ng sipa. Tinamaan si Diego sa tagiliran, napaatras siya. Og! Ungol ni Diego, nanginginig ang kamay. Pero bago pa makalapit si Tomas muli, sumulpot si Buddy tumalon, kinagat ang braso ni Tomas. Napasigaw ang kalaban, nabitawan ang itak. Walang hiya ka! Sigaw ni Tomas, sinipa si Buddy, tumalsik ang aso. Buddy! Sigaw ni Diego, galit na galit. Nag-uumapaw ang adrenaline sa katawan niya. Mabilis siyang sumugod, hinawakan si Tomas sa baywang at pinatumba ito. Sa mga sumunod na minuto, nagwala ang buong barangay laban sa grupo ni Tomas. Ang ibang mga kalaban umatras na, pero si Tomas nagpipilit bumangon. Tapos ka na, Tomas, sigaw ni Diego. Umalis ka na sa barangay namin. Ngunit bago pa makasagot si Tomas, dumating ang mga pulis sakto sa eksena. Isa-isang dinampot ng mga pulis ang mga tauhan ni Tomas, pati na si Tomas mismo. Habang isinasakay sila sa mobile, napatingin si Tomas kay Diego, ngumiti ng masama. Hindi pa tapos to, Diego. Tandaan mo yan. Ngunit para kay Diego, tapos na ang laban sa ngayon. Lumapit siya kay Buddy, hinimas ang ulo nito, habang ang buong barangay nagtitipon sa paligid, nagbubunyi. Salamat, Buddy. Bulong ni Diego. Hindi ko to nagawa kung wala ka. Tahimik na ang barangay matapos ang madugong engkwentro. Ang mga tao, pagod pero buhay, unti-unting nagkakanya-kanya ng gawain. Ang iba, nag-aayos ng nasirang mga bahay. Ang iba naman, nagtitipon para magpasalamat sa kanilang kaligtasan. Si Diego, tahimik na nakaupo sa gilid ng kalsada, kasama si Buddy na nakahiga sa tabi niya. Kita ang pagod sa mukha ni Diego, may mga galos sa braso, may pasa sa pisngi, at ang kanang kamay niya ay may benda na gawa sa punit na damit. Wala pa akong nakitang aso na kasing tapang mo, Buddy, bulong ni Diego habang hinihimas ang ulo ng aso. Si Buddy, kahit halatang sugatan at pagod, kumakawag pa rin ng buntot, dahan-dahang dinidila ang sugat sa sariling paa. Lumapit si Mang Lando, isa sa mga matatandang tagapayo ng barangay. Diego, salamat sa iyo. Kung hindi ka nagpakita ng tapang, baka pinabayaan na namin bumagsak ang barangay na to. Ngumiti si Diego, pilit tumatawa kahit ramdam ang sakit sa katawan. Hindi ako lang yon, Mang Lando, tayo tong lahat, at syempre si Buddy. Tumingin si Mang Lando sa aso at ngumiti. Alam mo, bihira lang ang hayop na may ganyang puso. Para na rin siyang tao, Diego. Habang abala ang iba sa pag-aayos, napansin ni Diego ang ilang kabataang umiiyak sa tabi ng kalsada. Nilapitan niya ang mga ito. Anong problema, mga bata? Tanong niya. Kuya Diego, si tatay. Sugatan po siya.
hikbi ng isa. Agad siyang naglakad papunta sa kubo ng pamilya. Nandoon ang isang ama, duguan ang braso, may bali yata ang kanang paa. Hindi na nagdalawang isip si Diego. Tinulungan niyang itali ang sugat, pinatawag ang barangay health worker at tiniyak na mabibigyan ng lunas ang tao. Habang abala, naramdaman niyang dumidikit si Buddy sa gilid niya, parang nag-aalala. "Okay lang, Buddy. Kaya natin to," bulong niya. Kinagabihan, nagtipo ng mga tao sa plaza. Si Kapitan Mario, hawak ang megaphone, nagsalita sa harap ng lahat. "Mga kabarangay, nagpapasalamat ako sa bawat isa sa inyo, lalong-lalo na kay Diego. Alam nating hindi madali ang pinagdadaanan natin, pero sa tapang at pagkakaisa natin, napaglabanan natin ang pangkat ni Tomas Calabao." Nagpalakpakan ang mga tao. Si Diego, medyo nahiya pero ngumiti na lang. "Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat," dagdag ni Kapitan Mario. "Sigurado akong babalik pa si Tomas, kaya kailangan nating maghanda. Sa mga susunod na araw, magtatayo tayo ng mas matibay na mga bakod, maghahanda ng mga supply, at syempre, magtutulungan tayo." Pagkatapos ng pulong, umuwi si Diego sa barong-barong niya. Humiga siya sa papag, pagod na pagod. Si Buddy, sumiksik sa paanan ng higaan, nagkuyom ng sarili. "Alam mo, Buddy," bulong ni Diego habang nakatingin sa bubong. "Hindi ko alam kung paano pa natin haharapin ang susunod, pero isa lang ang sigurado ko. Hindi kita iiwan." Si Buddy, kahit halos tulog na, kumawag ng buntot, parang sumasang-ayon. Kinabukasan, ginising si Diego ng mahihinang tahol ni Buddy. Pupungas-pungas pa siya nang marinig ang kaguluhan sa labas ng kanyang barong-barong. Mabilis siyang bumangon, kinuha ang itak na laging nakasabit sa pader at lumabas kasama si Buddy. Sa gitna ng kalsada, nakatayo si Kapitan Mario kasama ang ilang kagawad. May bagong dumating na lalaki, hindi kilala ng karamihan. Payat, matangkad, may mga pilat sa muka at may hawak na malaking backpack. "Anong problema, Kap?" tanong ni Diego habang palapit. "Diego, ito si Ramil, galing sa kabilang baryo. May dala siyang balita." Tumingin si Ramil sa kanila, malalim ang mga mata, parang pagod at gutom. "Humingi ako ng tulong. Yung baryo namin sinalakay na ng mga tauhan ni Tomas Calabao kagabi. Sinunog ang ilang bahay, ninakaw ang mga ani, pinalayas nila kami." Humigpit ang hawak ni Diego sa kanyang itak. "Anong ibig mong sabihin? Hindi pa tapos ang problema natin sa kanila?" Umiling si Kapitan Mario. "Mukhang hindi, Diego. At baka tayo ang susunod." Nagpatawag ng pagpupulong si Kapitan Mario sa barangay hall. Naroon ang lahat ng lider ng purok, pati mga kabataang lalaki na gustong tumulong. Si Diego, kasama si Buddy, nakaupo sa harapan, nakikinig. "Alam nating hindi tayo kayang pabayaan ni Tomas. Malamang, naghahanda na siya ng mas malaki pang puwersa," sabi ni Kapitan. "Kaya kailangan nating palakasin ang ating depensa. Maghahanap tayo ng mga voluntaryo para magbantay tuwing gabi." Tumayo si Diego. "Ako, Kapitan, at si Buddy." Napatingin ang lahat kay Buddy. Parang alam ng aso ang pinag-uusapan. Tumahol ito at kumawag ang buntot. Nagkatawanan ang ilan, pero seryoso ang tingin ni Diego. "Hindi niyo alam kung gaano kalakas ang ilong ng aso na to. Siya ang unang nakaramdam ng pag-atake last time." Tumango si Kapitan. "Ayos, Diego. Kailangan natin ang lahat ng maitutulong." Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang barangay sa paggawa ng mga harang sa mga daanan, paglalagay ng mga palihim na bitag at pag-aayos ng mga sirang poste ng ilaw. Ang mga kababaihan nagluluto para sa mga bantay at ang mga bata nagdadala ng tubig at pagkain sa mga nagtatrabaho. Hindi rin tumigil si Buddy sa pagtulong. Sinasamahan niya si Diego sa mga ronda, nagtatahol kapag may naaamoy na kakaiba at nagbabantay sa mga sulok ng barangay na walang tao.
Unti-unti, naging pamilyar na sa lahat ang presensya ng aso. "Diego, astig yang aso mo ha?" sabi ni Lando, isa sa mga kabataang bantay. "Parang may pangamoy na tao." Ngumiti si Diego, tinapik ang ulo ni Buddy. "Hindi lang basta aso yan, kaibigan ko yan." Isang gabi, habang nagbabantay sina Diego sa may ilog, biglang tumigil si Buddy sa paglalakad. Umungol ito, nagtataas ng balahibo at nagkukumahog sa pagtahol. "Bakit, Buddy? May naaamoy ka ba?" tanong ni Diego, kumakapas sa kanyang itak. Lumabas mula sa dilim si Ramil, pawisan at hingal na hingal. "Diego, may nakita akong grupo ng armadong lalaki sa gubat. Papunta dito." Napamura si Diego. Ibig sabihin, magsisimula na sila. Mabilis siyang bumalik sa barangay kasama sina Ramil at Buddy. Pinatawag niya ang lahat ng bantay. Tinawag si Kapitan Mario at nag-ayos sila ng posisyon. Habang naglalakad pabalik sa gitna ng barangay, tinapik ni Diego si Buddy. "Ito na kaibigan, maghanda ka." Tumahol si Buddy, nagpakita ng ngipin at tumingin sa dilim na parang alam niyang paparating ang panganib. Tahimik ang gabi, pero ang hangin ay mabigat, parang may dalang banta. Ang mga kabataang bantay sa barangay ay nakapwesto na sa iba't ibang sulok. Ang ilan may hawak na gulok, ang iba may hawak na mga kahoy at pako. Si Diego, kasama si Buddy, ay nasa unahan, malapit sa daang papasok ng barangay. "Siguraduhin niyo ang mga bitag," sigaw ni Diego. "Kapag may narinig kayong sutsot, yon ang senyales para umatras." Tumahol si Buddy ng malakas. Parang sinasabi nitong may naaamoy na siyang di kanais-nais. Nagtaasan ng balahibo nito at dumikit sa gilid ni Diego. Sa dilim ng gubat, biglang lumabas ang mga anino. 5, 10, 15. Marami. May dalang itak, baril at mga pamalo. Si Tomas Kalabaw mismo ang nangunguna. Ang malaking katawan niya ay kitang-kita sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Diego!" sigaw ni Tomas. "Magpakita ka. Isa kang duwag kung magtatago ka riyan." Huminga ng malalim si Diego. Hawak ang kanyang itak. Lumabas siya mula sa likod ng puno kasama si Buddy. "Walang duwag dito, Tomas. Pero tandaan mo, hindi ka namin papayagang sakupin ang barangay na to." Tumawa si Tomas, malalim at mabigat. "Isa lang akong hihilingin, Diego. Sumama ka sa amin. Maging bahagi ka ng grupo ko. Baka pati asong yan mapasama pa sa amin." Nagigting ang panga ni Diego. "Hindi ako traidor at lalong hindi ko ipagkakaloob ang barangay ko sa mga tulad mo." Biglang nagtakbuhan ang mga tauhan ni Tomas. Naghambalang ang mga anino sa harapan ng barangay. Nagangat ng kamay si Diego at sa isang sutsyot, nagsimulang gumalaw ang mga bitag may tumilapon na kawayan. May nagbagsakang kahoy at ang iba'y napadapa sa mga tinik na sinadya nilang ikalat. Ngunit kahit may mga naipit sa bitag, marami pa rin ang nakalusot. Humanda si Diego at sa unang kalaban na sumugod, isang malakas na hampas ng itak ang pinakawalan niya. Si Buddy naman, matapang na sinunggaban ng isang lalaki, kinagat ang braso nito at pinabagsak sa lupa. "Buddy, bantayan mo ang likod ko!" sigaw ni Diego. Parang naintindihan ng aso ang utos, nag-ikot ito at sinunggaban ang mga gustong sumalakay mula sa gilid. Sa gitna ng kaguluhan, may narinig si Diego na mga sigaw. Sa kabilang dulo ng barangay, sumabog ang isang improvised na bomba gawa ng kalaban. Sinubukan nilang pasabugin ang isa sa mga kubo. Agad tumakbo sina Kapitan Mario at Ramil para tulungan ang mga nadamay. "Diego, hindi na namin kaya dito!" sigaw ni Kapitan. Lumingon si Diego kay Tomas na abala sa pagtatawa sa gitna ng labanan. "Hindi pa tapos to!" sigaw ni Diego bago siya umatras kasama si Buddy. Mabilis na umatras si Diego papunta sa sariling kubo. Doon niya pinagtakbuhan ang ilang sugatang bata at matatanda. Si Buddy, bagamat sugatan na rin, patuloy pa ring nagbabantay sa labas. Lumapit si Ramil. "Diego,
Kailangan natin ng plano. Hindi tayo pwedeng lumaban ng harapan palagi. Kailangan nating isipan ng paraan para makuha si Tomas mismo. Tumango si Diego. Alam ko na ang gagawin. Pero kailangan ko ang tiwala nyo. At kailangan ko si Buddy. Si Buddy, kahit latang-lata na, tumahol ng malakas parang sumasang-ayon, handa ulit sa laban. Kinabukasan, tahimik ang buong barangay. Nagkalat ang mga bakas ng kagabi, mga bitak sa mga dingding, nasunog na bahagi ng palitada, mga bakas ng dugo sa lupa. Ngunit higit sa lahat, bakas ang pagod at takot sa mukha ng mga tao. Si Diego, kasama si Buddy, ay naglalakad sa paligid, tinitingnan ang pinsala. Dumating si Ramil, dala ang tinapay at tubig. Diego, kailangan natin magpahinga, sabi ni Ramil. Pagod na pagod ka na, pati si Buddy. Umiling si Diego. Hindi pwede. Habang nagpapahinga tayo, naghahanda si Tomas. Alam kong babalik siya at mas malakas na. Tumahol si Buddy, nag-aalalang umupo sa tabi ni Diego, parang sumasang-ayon. Nagpatawag si Kapitan Mario ng pagpupulong sa barangay hall. Nandoon ang lahat mga lalaki, babae, matatanda, pati mga kabataan. Lahat nakikinig habang nagsasalita si Diego. Hindi na natin pwede hintayin na atakihin na lang ulit tayo, ani Diego. Ngayon, tayo naman ang gagalaw at may plano ako. Nagkatinginan ng mga tao. Paano, Diego? Tanong ng isa. Si Tomas, nagtatago sa isang lumang kubo sa gubat. Yun ang pinagkakampuhan nila. Alam kong hindi kayo sanay makipaglaban, pero hindi natin kailangan ng sandata. Kailangan natin ng diskarte. Sa loob ng ilang oras, nagturo si Diego ng simpleng mga taktika. Kung paano lumihis, paano magtali ng mga bitag, paano mag-ingay para lituhin ang kalaban. Si Buddy naman, parang leader ng mga aso sa barangay, tinipon ang 3 pang asong gala at tila nag-uusap-usap sila kung paano tutulong. Buddy, kailangan ko ikaw ang manguna sa pangamoy, bulong ni Diego habang hinahaplos ang ulo ng aso. Kapag naamoy mo na sila, sutyutan mo lang ako. Tumahol si Buddy ng mahina. Parang sinasabi niyang handa na siya. Gabi na nang magsimulang gumalaw ang grupo ni Diego. Sa ilaw ng buwan, tahimik silang nagtungo sa gubat, iniiwasan ng mga tuyong dahon at sanga. Si Buddy ang nasa unahan. Inaamoy ang hangin. Dahan-dahang naglalakad. Nang malapit na sila sa kubo ni Tomas, nagtaas ng kamay si Diego. Ngayon na, bulong niya. Ang ilan sa grupo, naglatag ng mga bitag sa paligid ng kampo. Ang iba naman, naghagis ng maliliit na bato para makagawa ng ingay sa kabilang direksyon. Maya-maya, narinig nila ang kaluskos mula sa loob ng kubo. Lumabas si Tomas, may hawak na baril, kasama ang ilan niyang tauhan. "Sino yan?" sigaw nito. Agad kumilos si Buddy, tumakbo siya sa gilid, nagtahol at diniretso ang mga bitag. Nataranta ang mga tauhan ni Tomas, sumunod dito at sunod-sunod ang pagbagsak sa mga nakatagong bitag. Lumabas si Diego, hawak ang itak, sabay sigaw, "Ngayon na!" Nagkagulo. Ang mga taga-barangay, kahit kulang sa sandata, ay ginamit ang element of surprise. Si Diego sumugod direkta kay Tomas at sa wakas, nagharap sila. "Matagal ko na itong hinihintay, Diego!" Sigaw ni Tomas, sabay sabak ng kanyang baril. Pero bago pa siya makalapit, sinunggaban ni Buddy ang kanyang braso, kinagat ng malakas at napabitaw ang lalaki sa kanyang baril. "Buddy!" sigaw ni Diego. Sinamantala niya ang pagkakataon, sinipa si Tomas, sabay tinutukan ng itak sa leeg. Hingal na hingal si Tomas. "Sige, tapusin mo na." Pero umiling si Diego. "Hindi ako tulad mo, pero dadalhin kita sa mga pulis." Tumahol si Buddy, humikot sa paligid ni Tomas, parang sinisiguro niyang hindi na makakatakas ang lalaki. Dumating ang ibang kalalakihan,
Hawak si Tomas at ang ilang tauhan nito. Tumakbo si Ramil, pawis na pawis, sabay sigaw, "Diego, nagawa natin!" Tumango si Diego, huminga ng malalim at lumuhod sa tabi ni Buddy, niyakap ang aso ng mahigpit. "Salamat kaibigan, hindi ko magagawa to kung wala ka." Mabagal sumikat ang araw sa barangay. Halos walang tulog ang lahat, ngunit dama nila ang ginhawa sa puso sa wakas. Tapos na ang terror na dulot ni Tomas at ng kanyang grupo. Si Diego, pagod na pagod, nakaupo sa tapat ng barangay hall. Si Buddy ay nakahiga sa tabi niya, pero alerto pa rin, nakataas ang mga tainga. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balahibo ng aso. "Hindi lang ikaw ang matapang, Buddy," bulong ni Diego. "Ikaw ang naging bayani namin." Dumating ang mga pulis mula sa bayan. Itinali si Tomas at ang kanyang mga tauhan, isinakay sa patrol car. Lumapit ang hepe ng pulisya kay Diego. "Ikaw ba ang Diego na nagsabi sa amin ng lahat ng ito?" tanong ng pulis. Tumango si Diego. "Oo, hepe. Sana po matapos na ang gulo dito." Ngumiti ang hepe. "Hindi lang tapos. Ikaw ang nagligtas sa barangay mo. Mula ngayon, magiging tahimik na dito. Pero sana, ikaw pa rin ang magbantay sa mga tao mo." Pagkatapos ng lahat ng gulo, nag-iba ang tingin ng mga tao kay Diego. Dati, siya ang siga ng barangay, kinatatakutan, iniiwasan, pinandidirihan. Pero ngayon, siya na ang kanilang tagapagtanggol. Sa mga susunod na linggo, tumulong si Diego sa pagpapaayos ng mga nasirang bahay. Tinuruan niya ang mga kabataan ng disiplina, hindi ng suntok, kundi ng tamang pag-uugali. Si Buddy naman, naging parang maskot ng barangay, laging sumusunod kay Diego. Lagi ring binibigyan ng pagkain ng mga tao. Isang gabi, nagkwentuhan sina Diego at Ramil habang nakaupo sa tapat ng tindahan. "Alam mo Diego," ani Ramil, "hindi lang ikaw ang nagbago, kami rin. Dahil sa'yo, natuto kaming magsama-sama." Ngumiti si Diego. "Walang Diego kung walang Buddy." Tumahol si Buddy, parang sumasang-ayon. Isang gabi, habang nakaupo si Diego sa ilalim ng poste ng ilaw, lumapit si Kapitan Mario. "Diego, may ibibigay ako sa'yo." Inabot ni Kapitan ang isang medalya na may ukit na bayani ng barangay. "Para sa'yo to, Diego. At syempre, para kay Buddy." Tumayo si Diego, tiningnan ang medalya at ngumiti. "Maraming salamat, Kapitan. Pero mas gusto ko, maging tahimik lang ang buhay namin. Basta nandito si Buddy, ayos na ako." Tumahol si Buddy, sumiksik sa tabi ng amo niyang parang kapatid na. Lumipas ang mga buwan, naging kilala si Diego hindi bilang siga, kundi bilang taong tumulong magligtas ng kanyang barangay. Si Buddy, ang asong ligaw na minsang hindi pinapansin, ay naging pinakapinagmamalaking alaga ng lahat. At tuwing may bagong problema, si Diego at si Buddy ang nauunang humaharap, magkaibigan, magkaagapay at magkasama sa lahat ng laban. Wakas.